Ito na nga mga loads ang matagal na nating hinihintay. Ang new chapter ng manhwa na The Beginning After the End ay lumabas na mga loads, kaya wag na nating patagalin pa. Let's go! Nagsisimula ang chapter mga loads. Si Arthur na lumiliyad sa kalangitan ay nakangiti na tila nabunutan siya ng malalim na isipin. Kasabay ng mga ibon sa himpapawid na lumilipad, ang sensasyon ng paglipad ay talagang isang bagay na kahanga-hanga. Bulong ni Arthur sa kanyang sarili. Inilisip ni Arthur na si Lena at ang kanyang mga elven tropa ay mas magiging ligtas at epektibo kung kasama si General Aya. Marami siyang karanasan sa gubat, kaya alam niya ng husto ang Eleanor Forest. Habang si Arthur ay accelerate sa paglipad ng mabilis, inisip niya na kailangan ko nang magmadali pabalik sa kastilyo. Ngunit sapat na ang impormasyon na ibinigay ng transmission scroll tungkol sa alakrayan na ininterrogate ko kanina. Habang papalapit si Arthur ay napawika siyang ang tanawin ay iba-iba kapag hindi siya nakasakay kay Sylvie at lumilipad. Dagdag pa ni Arthur habang bumabalik ang mga alaala ng pag-torture niya kay Stefan at sa past life niya na tila mag-aalala si Sylvie kapag nalaman niyang nananaginip na naman ako tungkol sa buhay ko noon. Napapikit si Arthur at napawikang, pagbalik ko i-updated ko agad si Sylvie patungkol sa napanaginipan ko. For now, may mga mas kailangan pa akong asikasuhin. Habang sinasabi ito ni Arthur, ay papabulusok na siya galing sa himpapawid pababa ng napakabilis. Tumigil si Arthur sa himpapawid at pinagmasdan ng kalagayan ng kastilyo. Matatanaw ang matinting digmaang nagaganap sa ibaba. Ang elven soldier sa inaatake ang mutant monster, sakay nito ang mga alakrayan soldiers. Kitang-kita naman natin mga loads na mukhang diluhado ang mga alakrayan soldiers sa digmaang nagaganap. Isa sa alakrayan soldiers ang nag-cast ng barrier spell at napatilapon ng mga elven soldiers. Habang napawika si Arthur is here, ang araw-araw ay nagkakaroon ng mga labanan sa pader habang paulit-ulit na sinusubukan ng mga alakrayan na tumagos at basagin ang defensive line. Makikita natin ng matinding apoy, usok at pagsabog sa tabi ng pader mga loads habang napaseryoso ang mukha ni Arthur at winikang, marami akong nabasa na report patungkol dito sa pag-atake sa fortress, pero ito ang unang pagkakataon kong makita ng personal ang nangyayaring digmaan dito. Sa likuran ni Arthur ay may isang kumikislap na tila fire magic yun. Napatingin si Arthur sa likuran niya sa parating na atake sa kanya. At boom! Effortless lang tinapik ni Arthur ang isang fireball magic. Tumalsik lang ang fireball magic sa ibang direksyon. Habang ang spellcaster ng fireball magic ay tila nagtataka sino ang nasa itaas ng kanilang himpapawid. Bumulusok pa ibaba si Arthur sa kumpol ng mga elven soldiers. Boom! At lumanding si Arthur sa gitna nila at may sumigaw ng General Arthur. Sa hindi kalayuan may isang mataas na opisyal ng hukbo ang nagsabi na humihingi ng tawad at sinabi na, "My sincerest apologies, General Arthur. Sa aking mga subordinates sa pag-atake nila sa iyo ay malaking kamalian." Habang si Arthur ay nakatingin lang sa kanila. Habang pilit iniyuyoko ng officer ang kanyang mga subordinates, napawika siyang, "Wala kaming na-receive na order na bibisita ang isang lance dito sa pader. At pasensya na talaga, General Arthur. At pinagkamalan kang kalaban ng mga sundalo." Napatingin si Arthur sa kanila at naisip na matagal na din noong galangin at tratuhin ako ng ganito. Habang ang officer at ang kanyang mga tauhan ay nakasaludo, ay sinabi niyang handa kong saluhin at tanggapin lahat ng ibibigay niyong parusa ngayon din mismo. Ngumiti si Arthur at sinabi na hindi na kailangan pa. Pumarito ako dito ng walang pasabi sa Beast Glades at natural lang na isipin niyo ko na isang kaaway sa himpapawid. Binati ni Arthur ang sundalong umatake sa kanya ng napakahusay at linaw ng iyong mga mata. Pero next time sana na makita mo ang isang unidentified na banta, ay agad mong sabihan ng iyong mga kasama at nakakataas. Malinaw ba yon? At nauunawaan mo? Kabadong tumago at sumaludo ang sundalo kay Arthur at sinabing, "Nauunawaan ko po ang lahat, General Arthur." Habang naglalakad si Arthur ay tinanong niya ang officer, "Anong pangalan at posisyon mo?" At sumagot naman ang officer, "Ako si Alban Kelris, Captain ng Bulwark Division." Lumingon si Arthur at ngumiti ng malumanay at sinabing, "Well, Captain Alban Kelris,
Pag-uusapan natin ngayon ang mga bagong stratehiya. Lumipat ang eksena sa loob ng fortress. Sina Arthur at si Albant ay pababa sa hagdanan. At ang mga tauhan ni Albant ay abala sa kanilang ginagawa. Wika ni Albant, "Ang karamihan sa aking dibisyon ay binubuo ng mga manggagawa at mga panday. Sila ang responsable sa pag-aayos at pagtatayo ng pader." Dagdag pa niya na ang mga hindi inaasahang pag-atake ng mga kalaban sa mga pader ay nagiging abala sila dahil doon. Si Arthur ay nakatingin sa isang earth magic user na nag-aayos ng wall na nasira. Habang si Albant sinasabi na lagi kong inire-report ang araw-araw na pag-aayos at ang mga gamit na kailangan sa mga nasirang pader. Tumingin sa kabilang panig sina Arthur at Albant. Makikita natin mga lods na ang mga sundalo ay busy sa kanilang mga ginagawa. Habang si Arthur ay papasok sa isang silid ay napasabi siyang, "Mahusay, Captain Albant." Dagdag pa ni Arthur sa kanyang sarili na medyo nakakalinlang ang pagtawag dito na The Wall dahil ito ay sobrang higit pa sa isang simpleng pader. At lumilingon si Arthur sa iba't ibang bahagi ng silid. Habang pababa pa sila Arthur at Albant ay humingi ng tawad si Captain Albant kay Arthur dahil sa sobrang ingay sa loob ng wall. Sabi nila, medyo nakakabigla raw ito para sa mga hindi pa nakasanayan. Tugon naman ni Arthur na, "Nakakabigla nga, pero pinagsisisihan ko na matagal-tagal na rin akong hindi nakapunta rito." Si Captain Albant ay tinaas ang kamay at sinabi na ang floor mula dito ay accessible para sa mga civilians din. Kasabay nito, ang mga sundalo ay nagbugay kina Arthur at Albant ng captain. Sumagot si Captain Albant ng, "Sa akin nagsasaludo, kayo, how about naman sa Lance?" Napatingin sa gilid ang dalawang sundalo at nagulat. Napatawa si Arthur at sinabi na tama ng pagsaludo, sabay tawa, at ang dalawang sundalo naman ay napawikan ng General, "Sir, yes sir." Habang papaalis ang ating bida ay tumatagaktak ang kanilang pawis at napatanong ng, "Meron na ditong apoy?" Si Captain Albant naman ay napawikang, "Well, papunta na tayo sa ating dapat punatahan at malapit na tayo sa main forge." Makikita naman natin mga lods, ang forge ay napakalawak pagmasdaan at ang usok mula sa forging site ay napakalakas na bumabalot sa buong lugar. Napawikan na lamang si Arthur ng ang mechanisms mula dito sa loob ng wall ay kakaiba habang napanganga na lamang si Arthur ng pinagmamasdaan nito. Si Arthur ay nakatayo sa gitna ng forging site. Ang apoy at usok ay bumabalot sa paligid at ang mga tauhan ay abala sa kanilang ginagawa. Ang ilan ay may nagpapanday ng metal. Samantalang napawikan na nga lamang si Arthur ng mukhang tulad ng dating pagpapanday ito sa Earth. Habang nakatingin si Arthur ng maigi ay napawika siyang, "Pero papaano nila nalaman ito?" Lumingon si Arthur sa mga nagpapanday at ang isang spellcaster ay gumagamit ng gravity magic. Tugon ni Arthur habang manghang-mangha siya sa nasisilayan. Napatingin naman si Arthur sa kabilang panig at makikita naman natin na ang ibang magic user ay nagme-melt ng mga iron at hinuhulma ito. Napatingin na nga lang si Arthur sa labas na tila may kining. Lumipat ang eksena sa labas ng forging site. Sina Arthur at Albant ay nag-uusap at sinabi ni Albant na ang wall ay isang kahangahangang obra. Hindi ba, Arthur? Sumagot si Arthur na kahanga-hanga nga talaga ito. Lalo na ang mga infrastructure at ang dami ng mga tao na dito na kahit ilang taon pa lang ito. Dagdag pa ni Arthur na at ang economy dito ay ibang-iba talaga. At sumagot naman si Captain Albant ng oo, siyang tunay. Dahil dito ay walang mandatory na kailangan na sumali sa digmaan at ibinibigay namin itong rewards para sa mga adventure na pumupunta dito. At sila ay nakakakuha ng madaling pera at kami naman ay nakakakuha ng mga malalakas na mage at mandirigma. At may mga pagkakataon na nagkakaroon ng tensyon sa pagitan ng ating mga sundalo at ng mga adventurer. Habang patuloy sina Arthur at Albant sa paglalakad ay patuloy na nagsasalita si Albant at sinabi na, "Pero kahit na sino rito, lahat tayo ay may iisang mas malaking kaaway sa labas ng mga dingding na ito." Sa gilid ng nila Arthur may isang adventurer na bumibili ng sandata at nagtatanong kung kaya nga bang tumagal sa laban ang sandatang bibilhin niya laban sa mga mutant monster. Sagot naman ng tindero na, doon mo ba gagamitin? Patuloy sa paglalakad sina Arthur at Albant. Habang sa paglalakad nila ay inalok sila ng isang merchant.
Bili na po kayo ng sapatos, bibigyan ko po kayo ng discount. Bili na po kayo. At mariin naman tinanggihan ito ni Arthur sa pagwawiswas ng kanyang mga kamay. Nagtanong si Arthur kay Albanth ng, kaya ba andito ang mga merchant na yan kasi para sa mga adventurer? Sumagot si Captain Albanth at sinabi na, oo General, tama ka dyan. Pero restricted sila sa pagbibenta ng mga main supply. Pumasok sila Arthur sa loob ng isang tavern at patuloy na nagsasalita si Captain Albanth ng kahit na malaki ang tax dito, pumupunta pa din dito ang mga merchant upang magbenta. Ngunit kung wala sila dito sa loob ng wall pumupunta, mamumroblema kami sa pagkain, damit, kagamitan pagdigma at ilang entertainment para sa ilang mercenaries. At binabayaran namin ang mga adventurer na magwaldas ng pera para sa pagbili nila sa mga merchant. At kukunin din naman namin ang mga tax na yun upang ipambayad sa mga adventurers. At tila nagulat si Arthur nang narinig na parang cycle ang nangyayari, mula sa adventurer hanggang sa merchant. Patuloy na nagsasalita si Albanth at sinabi na ang lahat tayo ay may tinatangyang kabuhayan at lahat tayo ay may kapakanan sa pagtatanggol sa pader na ito. Patuloy sa paglalakad sina Arthur at napangiti si Arthur at sinabi na kahanga-hanga ang lahat. Habang tumitingin sa paligid si Arthur ay napasabi siya sa kanyang sarili nang ito ang uri ng tamang pagpapatupad ng katapatan at batas. Napatingin si Arthur kay Albanth at napangiti at sa isipan ni Arthur na ang economy dito ay masyadong maganda at napakahusay nito ni Captain Albanth mamahala sa ganitong lugar. Nagkatinginan sina Arthur at Albanth at winika nito na kung lumilipad ka papunta dito sa ibaba ay mas mapapamadali ka. Pero sana sa maiting tour na ito sa iyo, General Arthur, ay dahil dito ay mas magiging familiar ka na dito sa wall. Sumagot si Arthur na nakangiti at sinabi na, na-appreciate ko ang maikling tour, Captain Albanth. Nakarating na sina Arthur at Albanth sa kampo at may ilang sundalong nakatayo sa unahan. Sinabi ni Albanth na dito ang mga captains at headhold nagmi-meeting. Nagulat si Arthur nang makita na sobrang daming guards ang nakabantay. Sinabi ni Albanth na good timing ang pagpunta mo dito dahil magkakaroon ng meeting at magsisimula na din maya-maya. Paparating na din sila mamaya-maya, General Arthur. Halika at lumakad na tayo papasok. Nasa labas na sina Arthur at Albanth ng kampo at patuloy na nagsasalita si Albanth. Ang mga senior captains ay nasa loob kasama ang ilan sa mga ibang captains at ilan din sa mga heads. Napaisip si Arthur ng, mga senior captains. Sa loob, makikita natin ang isang lamesa na may nakalatag na strategy plan. Ang mga captains ay nakaupo rin dito. Sina Arthur at Albanth ay nakarating na din sa mga captains ng ibang divisions. May isang tumayo na captains at binati si Arthur ng, General Arthur Lewin, kinagagalak kong makilala ka at nakakatuwa naman na may isang lance na pumunta dito. Nagulat ang ilang captain nang makita si Arthur at nagmamadaling tumayo at magbigay galang. Ngunit pinigilan ito ni Arthur. Habang may matatag na tindig si Arthur, ay sinabi ng tumayo na captains kanina na, pakiusap, magsipagkupo kayo at hayaan niyo akong magpakilala. May seryosong tindig nagpakilala ang captains na tumayo kanina. Ako si Trodius Flamesworth, senior captain na nangangasiwa sa buong wall. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito mga lods. Huwag niyong kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe sa YouTube channel natin at mag-follow sa Facebook page. Salamat sa panonood. See you sa next recap.